Magandang araw sa lahat ng maginoong magmamanok. Kamakailan lang, nabanggit ng Pag-asa na ang pagpasok ng tropical weather disturbance na Domeng ang siyang parang umpisa ng habagat. Pag yan ang nangyari, malalaman natin na talagang tag-ulan na. Siyempre, mag-adjust tayo sa ating system of management doon sa range at sa court. Pati yung mga manok na inaalagaan natin doon sa mga brooder. Kasi kung napansin nyo ngayon, ang breeding sa buong Pilipinas halos whole year round na. Kahit na tag-ulan, may mga off-season breeding. Itong susunod, may tinatawag tayong mga genesis na breeding na mas maaga pa sa nakasanayan nating early bird. So pag tag-ulan, magbabago lahat ang system of management na ito. Dahil iba ang management natin pag summer season, iba naman pag tag-ulan. Pag rainy season na, napaka-importante ang facilities. Although yung mga manok natin sa range ay kayang maulanan dahil yung kanilang balahibo ay protection naman nila sa tubig ulan. Pag masyadong matagal yung ulan, giginawin ang manok. Kailangan meron silang silungan para hindi masyadong naka-expose doon sa severe na ulan. Pag yung silungan nila ay masyadong masikip, magkakaroon ng overcrowding. Pag overcrowded at naipon yung mga ipot ng maraming manok doon sa maliit na space kung saan sila sumisilong, dahil basa, pwedeng mag-release ng mas maraming ammonia. Pag maraming ammonia, pwedeng maapektuhan yung lining ng respiratory tract at pwedeng dito mag-umpisa ang mga tinatawag natin na mga sipon at hala. Pansinin nyo, wala namang manok na may sipon na ipinasok mo sa farm. Pero nung tag-ulan, biglang nagsipon at naghala. Bakit? Maraming mga bakterya sa Pilipinas ay nasa lupa lamang. Hot and humid tayo, gustong-gusto ng bakterya mag-multiply. Kaya nandyan lang sila. Ngayon pag na-stress sila at pinasukan ng ammonia, ito yung oportunidad para mag-multiply sila sa loob ng katawan at sila ang magiging dahilan ng sipon at hala. Kahit ginamot nyo ng Amtil, ginamot nyo ng Ambroxetil, kung ang management problem ng overcrowding at ammonia production ay hindi natin ma-address, baka sabihin nyo, bakit walang epekto yung Amtil? Bakit walang epekto yung Ambroxetil? Yun pala is more of a management issue rather than an antibiotic efficacy issue. May related na katanungan si Carl Modanza dito sa issue na pinag-uusapan natin. Sabi niya, "Good day, Doc Hill. May CRD po, game fall ko. Nagbigay pa ako ng Amtil 500 milligrams for 5 to 7 days pero meron pa ring symptoms, crackles. Kailangan na ba ng injectable antibiotics tulad ng Spectromax L? And paano po ito gamitin? Thank you." Carl, gaya ng sinabi ko, importante na alamin mo kung may management issue na pinanggagalingan ng lahat. Pero dahil nandyan na, may simptomas na, ginamot mo na ng Amtil ng 5 to 7 days, sabi mo nga. Pero meron pa rin mga clinical sign. Dalawang bagay yan. It's either na gumagaling na, pero may konting plema pa na hindi lumalabas, kaya crackles ang tawag mo doon. Ang importante, hindi mabaho ang kanyang ilong. Kasi pag mabaho, ibig sabihin, matagal na yung sipon at hindi gumagaling. Yung tanong mo naman kung pwedeng mag-shift sa Spectromax, dito pumapasok yung principle ng antibiotic rotation. Maaring magaling na yung infection nung binigyan mo ng Amtil. Kaya lang, meron pang clinical signs, nandun yung plema na hindi natutunaw. Kaya akala mo, yan ay may tama pa. Pero tama naman yung sinasabi mo na pag hindi nag-respond sa Amtil halimbawa, pwede kang gumamit ng Spectromax. Dahil alam nyo ngayon sa panahon na ito, maski mga mikrobyo, mga bakterya, yan ay matatalino na. Kaya nagkakaroon tayo ng tinatawag na AMR, Antibiotic Microbial Resistance. Pag yan ay nangyari, napaka-importante na i-rotate mo ang antibiotics mo. At tama sinabi mo. Dahil ginamitan mo siya ng Amtil, parang tingin mo, hindi nagre-respond, gamitan mo na Spectromax. Bakit? Dahil yung bakterya na hindi namatay sa Amtil, pwedeng patayin ng Spectromax. Kaya dito napaka-importante ang antibiotic rotation para malabanan yung AMR o yung tinatawag natin na antimicrobial resistance. Nang sa ganon, gagaling at gagaling ang iyong manok. Ito naman kay Jess Pineda. Ngayon na nag-uulan na sa lugar nila, may manok siya na tingin niya ay na-infect ng fowl cholera. Pwede ba itong gawing broodcock at hindi na rin pwedeng ilaban? Okay Jess, binanggit mo ang fowl cholera. Ang tanong mo, pwede bang gamitin pang broodcock or pwede pang ilaban? Depende sa severity ng kanyang tama. Pag yung cholera niya ay nagamot mo sa pamamagitan ng mga produkto ng excellence at hindi naman matindi ang tama, kung yan ay pang-breeding, pwede po ang gamitin
na pang-brood cock. Ganon din kung yan ay panlaban naman at hindi naman matindi o naapektuhan ang kanyang pangangatawan, pwede mo pa rin ilaban. Pero pag yan ay affected ang kalusugan, both as a breeder at panlaban, mas mainam ikalmo na. Pero tama ka ngayong tag-ulan, mas mataas ang incidence ng fowl cholera. Kasi yung bakterya ng fowl cholera, mas gusto niya yung mga damp, yung medyo basa. Doon siya nagmumultiply. Kaya huwag niyong hayaan na yung feeds niyo ay mabasa, amagin, o kaya tubuan ng bakterya. Huwag kayong magbigay ng sobrang feed sa mga manok na hindi nauubos. Pag yan ay nabasa at may history ng fowl cholera sa farm, pwedeng tamaan ng fowl cholera yan. Ganoon din, mag-rat control kayo sa farm. Kasi kung minsan ang nagkakalat ng fowl cholera, lalo na pag tag-ulan sa ating mga farms, ay mga daga. Ito naman kay Jory Ramos Nunay. Good morning, Doc. Anong magandang gamot sa 2 months na walang gana kumain? Thanks. Jory, ngayon ay tag-ulan. Tignan mo yung mga manok na yan. Baka naman sila ay nagkakaroon ng respiratory problems. Pag sila ay may nararamdaman, walang ganang kakain yan. So mas mainam, alamin mo kung ano ang dahilan kung bakit hindi kumakain ng maayos. Pag may sipon, gamutin mo ng ambroxetil. Para pag mawala yung dahilan, kakain ng maayos yan. Ngayon naman, kung tamilmil kumain, tignan mo yung supplier mo ng feeds. Baka naman yung kinakain niyang feeds ay hindi na masarap sa kanyang panlasa dahil baka luma na yan. Pwedeng hihina sa pagkain. Ganun pa man, kung gusto ma-stimulate yung kanyang appetite, pwede mo siyang bigyan ng multivitamins and minerals. Lalo na yung B-complex, B1, B6, B12. Dahil karamihan ng mga B vitamins, yan ay nag-stimulate ng appetite para kumain ng maayos ang iyong mga manok. Mga kasawong, marami pa tayong issues sa pag-uusapan dahil ang dami ang mga pumapasok sa ating social media na siyang magiging content natin sa mga susunod na episodes ng ating programa. Lagi lamang tandaan, sa performance ng ating mga manok, panlaban man o pang-breeding, health is always number 1.